So hi guys, while waiting for my checkout time, gagawa muna ako ng isang educational vlog about the reasons kung bakit ako nag-take ng Diploma in Engineering Level 5. So ano yung mga lessons na pinag-aralan ko doon sa Level 5 Diploma in Engineering? So una is about renewable energy or electrical system. So renewable energy, about yan sa sustainable energy, about sa solar power, about sa hydroelectric power, about sa wind energy, about sa electrical systems kung paano gumagana ang electricity at paano nagkakaroon ng isang conductor sa electricity, paano nagko-connect yung power from devices to the sources. Yun yung isa sa mga pinag-aralan ko dyan. So basic lang talaga siya. Just to have a knowledge kung ano yung basic form of electricity and electrical systems. Pangalawa is about digital engineering, which is about circuits din and basic electricity. So which is basic flow of electricity. So ano ang ampere, ano ang current, ano ang voltage. Kapag nag-plug ba ako ng isang 110 volt sa isang 220, logical na gumagana ba yan or masisira bang machinery or masisira ang power source. So yun yung mga isa sa pinag-aaralan dyan. Next is the basics of engineering management. So ito yung isa sa pinaka-importante na inaral ko nung level 5 diploma in engineering kasi ito yung nagbibigay ng idea about basic in engineering management. So engineering management is not only managing the activities. So managing project din yan, managing the schedule of the technicians, managing the work requests, coordinating with contractors. So marami pang areas ang engineering management, pero nagpo-focus lang kasi ako sa project management, administration, managing of schedules and assignments, and coordinating of projects with the contractors, and naka-focus din ako for the contractors annual maintenance contract or agreement. And the most important thing na inaral ko sa basic diploma ko for level 5 in engineering is yung research and project management. So, yung research kasi nakakatulong yan sa, for example, ako kasi ang in charge din ng purchasing ng mga spare parts and materials sa engineering department. So, yung pag-research kasi is nakakatulong kung paano mag-source ng right suppliers, kung paano mag-source ng mga alternatives, kung paano mag-manage ng isang project na i-implement pa lang, naka-implement na, or for phasing out na, or for for example, yung may machinery na for installation, kung paano siya gagawin after the installation, anong maintenance ang gagawin after the warranty period for service. So, yun yung mga isa sa mga technicalities about research and project management na natutunan ko. So, ano yung mga results nito nung natapos ako mag-aral ng Diploma in Engineering Level 5? So, una, nagkaroon ako ng understanding about electrical lighting systems. So, dati-dati hindi ko alam kung ano yung volt ng bulb, bakit nagkakaroon ng 12 volt, nagkakaroon ng 240 volt. So, ang 240 volt pala is direct to the power source. Ang 12 volt is direct sa isang transformer. So, nagkakaroon ng transformer papunta doon sa bulb kasi para hindi siya magkaroon ng damage kapag ginamit na. Or most of the time, kapag ginamit yan siya ng walang transformer, nag-i-explode pa yung item. Or nasusunog yan. So, ang gamit kasi ng transformer doon is, nire-reduce niya yung power na nanggagaling sa source. Ita-transfer yun ng adapter or transformer into a lower voltage na sakto lang doon sa power requirements ng bulb. And another about bulb is, hindi ko alam kung ano yung Kelvin dati, ano ang lighting texture, ano ang lumen. Ang lumen kasi pala is yung gano'n siya kaliwanag, ang Kelvin is gano'n siya ka-warm ang texture, gano'n siya ka-cool. So, isa yan sa mga natutunan ko sa pag-aaral ng Level 5 Diploma in Engineering. So, the next is about project management. So, ang project management kasi is isa sa mga areas na kasama ako sa nagmamanage. So, by the help of my boss din kasi natuto akong gumawa ng bill of quantity. So, ang bill of quantity kasi is about how to form the project from the idea to the requirements, to the technical specification, to the tendering, to the implementation,
to the completion and to the handover for in-house maintenance services. So, malaki ang part ng BOQ sa pag-complete ng mga successful na projects actually. And third one is about facility management. So, facility management is engineering kasi din yan. So, it's about more on managing the task of technicians, the schedules as mentioned earlier. Isa yan sa mga natutunan ko o na-apply ko rin. Yung pagmamanage ng mga plant rooms, and most especially ako nagko-coordinate ng landscaping, yung sa mga supervisors, at saka yung sa minsan ako din ang nagtitingin ng STP plant or RO plant namin kapag wala yung in charge, and yung supply of the irrigation water, so sa akin din yan nagpo-fall in. Ako rin nakipag-coordinate niyan. The other thing is, mas natutunan ko kung paano mag-justify ng more detail sa isang utility consumption difference or variances. Kasi most of the time, hindi naman maiiwasan na magkaroon ng over budgeting or over spending ng isang utility budget. And na-improve din ang aking coordination or connecting with suppliers sa pag-aaral ng Level 5 Diploma in Engineering. Kasi sa pagkakaroon ng mas malaking idea or mas additional na idea about the field and about the machineries or electrical man yan or any spare parts, nagkaroon ako ng way of contacting suppliers and way of communicating them na mas maiintindihan nila into more common term rather than ilalagay ko siya sa technical term by our in-house team. So, dalawang klase kasi yan. Yung una is about the technical requirements from the team. Pangalawa is paano mo siya i-link into the common term of the suppliers na meron ka sa paligid mo. Kasi pag hindi naintindihan ng isang supplier, hindi mo makukuha ang isang item. So, yun yung importante na marunong ka mag-link from common to technical ideas. Another one is about asset management. So, ang asset management is about the inventory of the assets, anong available na assets na pwedeng gamitin ng company, ng hotel, or anong pwede nyo mapaginabangan sa mga old assets, anong pwedeng palitan. So, isa yan sa mga trabaho na ginagawa ko. And recording ng bagong assets na bagong palit, I send sa mga nire-report ko. So, isa lang yun sa mga natutunan ko sa pagkuha ng Diploma in Engineering Level 5. And last na natutunan ko is about capital expenditure and operational expenditure. So, tinatawag nila yung CAPEX and OPEX. So, ang operational is about daily operations, ano yung kailangan monthly. Ang capital expenditures is something about assets na naglalast for more than 5 years. Or asset na may certain value na nandoon sa limit ng capital expenditure budget. And hindi na siya sakop ng isang operational improvement or operational expenditure for the regular basis. So, yun ang pinagkaiba ng dalawang yan. So, natutunan ko rin yan over the time habang nag-aaral ako ng Diploma in Engineering Level 5 while tinuturuan ako ng ating boss and tinutrain ako kung paano siya i-apply into real working life. So, malaki ang tulong talaga ng boss din sa akin dahil napaka-supportive kasi talaga niya pag kailangan akong knowledge. Although, hindi naman ako lagi nagtatanong, pero pag nagtatanong ako, yun na yung time na talagang complicated na yung problema ko sa trabaho. Kasi, sinabi ko ito sa ibang vlog ko na lagi natin tatandaan, kapag may bagong bagay tayong dapat matutunan, dapat i-push muna natin yung sarili natin up to the limit. Kung talagang hindi na kaya, saka ka humingi ng tulong. So, yun lang yung masasabi ko. And kung meron ka mga ideas about your online education journey din or distance learning journey, so dapat i-share mo rin yan. And I encourage you to share it also kasi para mas maraming tao na may educate kung bakit tayo nag-undergo ng continuous education while performing our duties and responsibilities as professional person. So thank you for watching. See you on my next educational vlogs. Bye!